paghahanda ng matitirhan doon. Paghahanda tayo ng matitirhan. Pero salamat sa Panginoon dahil si Brad Eugene may sigurado ng matitirhan doon. Dahil siya ay talagang sumampalataya sa Ginoo. Tinanggap niya ang Ginoo bilang kanyang personal na Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanyang buhay. Sabi po sa Hebrews 9:27, minsan lang mamatay ang tao, pagkatapos dito ay paghuhukom. Kasi tayo po, haharap tayo sa hukuman ng ating Panginoon, bawat isa sa atin. At tayo po ay magsusulit sa anumang ginawa natin dito sa lupa. Opo, ang Diyos po ay may assignment na pinapagawa sa atin. Nawa, bago po dumating ang time na tayo kunin niya at tayo humarap sa Kanya, nagawa po natin ang anumang assignment na binigay sa atin ng Panginoon. Kasi tayo pong mga tao, nilikha po tayo ng Panginoon ayon sa Kanyang kasiyahan, ayon sa Kanyang kagalakan. Sabi nga, ayon sa Kanyang wangis. At tayo po nilikha ng Panginoon na talagang kagaya niya, katulad niya. Kaya dapat, sabi ko nga, nilikha tayo ayon sa Kanyang kagalakan. Dapat ang Diyos nagagalak sa buhay natin. So, salamat sa Panginoon dahil talagang napakabuti po niya. Si Brad Eugene ay hindi na talagang naghirap ng ilang taon. At age of 54 ay kinuha siya ng Panginoon. At naniniwala ako na siya po'y kapiling na ng ating Panginoon. Dahil siya po ay sumampalataya at nagtalaga ng buhay sa Panginoon. At sabi ko nga po, ang Diyos ay pumunta doon sa heaven para tayo ipag-prepare ng matitirhan natin. Kaya salamat si Brad Eugene ay nasa piling na ng ating Panginoon doon sa langit. Gusto ko pong basahin yung Mangangaral chapter 3. Sabi po dito, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim, ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, ang panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo, ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa, ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Lahat po sa mundong ito may kanya-kanyang kapanahunan. Sabi ko nga po, tapos na yung mission ni Brad Eugene dito sa mundong ito, kaya kinuha na siya ng Panginoon. Tayo pong mga nandito pa, ibig sabihin, si Lord may mission pa sa atin, may pinapagawa pa sa atin. Nawa yung purpose ni Lord sa atin, magawa po natin bago tayo bawian ng ating hininga. Sabi po sa Ecclesiastes, chapter 12, sabi po doon, ay ating alalahanin ang Panginoon sa panahon ng ating kabataan, na kung saan ay tayo ay may pandinig pa, tayo ay may pangita pa, tayo malakas pa ang tuhod natin, alalahanin natin ng Panginoon. Dahil ang lahat ng ating ginagawa dito sa lupa ay pagsusulit natin sa Panginoon. Kaya po, sa oras na ito, ay kami po ay nakikiramay sa pamilya Matubang. So, alam ko si Lord ang magpapalakas sa inyo sa panahong ito ng inyong pagdadalamhati. Ang Diyos po yung ating kalakasan. Tawagan lang natin ang Panginoon, nandyan siya lagi. Handa tayong abutin ng ating Panginoon. Napakahaba ng kamay ng ating Diyos para abutin tayo. At yung tenga niya laging nakatunghay sa atin. Ang mga pagtawag natin, dinig na dinig yan ng Panginoon. Sa mga lumalapit sa Kanya, hindi niya tinataboy. Sabi po ng Jeremiah 33 verse 3, tumawag ka sa akin at tutugunin kita. At ipapaalam ko sa iyo mga bagay na mahiwaga at hindi mo maintindihan, hindi mo maunawaan.
Maaaring sa mga pagkakataong ito, ang mga sitwasyon nangyayari sa buhay